Bakit nga po ba dapat ipagtanggol ang Ebanghelyo? Kasi ito yung inaano ni Pablo. Bakit nga ba dapat ipagtanggol ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo? Bakit nga ba? Gaano ba ito kahalaga sa buhay natin at sa mga aabutin pa ng Ebanghelyong ito? Gaano ba kahalaga? Sana mga kapatid, maintindihan natin ngayong umaga kung bakit napakahalaga ng Ebanghelyo. Batay po dun sa evangelism, sa M. Cocores, ang biblical approach, ito po ay aking kinote noong Moody, 1984, page 29, about the gospel po. Si A.B. Simpson ay nag-ulat na sinasabi na ang Ebanghelyo, ano po yung Ebanghelyo? Sinasabi sa mga mapanghimagsik na tao ay pinagkasundo ng Diyos, na ang katarungan ay natutugunan, na ang kasalanan ay natubos, na ang paghatol sa nagkasala ay maaaring bawiin. Ang paghatol sa makasalanan ay nakansela. Ang sumpa ng batas ay nabura. Ang mga pintuan ng impyerno ay nagsara. Ang mga pintuan ng langit ay bumukas ng husto. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay napasuko. Ang nagkasalang budhi ay gumaling. Ang bagbag na puso ay naaliw. Ang kalungkutan at ang paghihirap ng pagkahulog ay nawala. Iyon po. Kaya mahalaga po na maintindihan natin na minsan tayo po mga kapatid o tayo mga mananampalataya ay parang hindi natin nabibigyang pansin ang Ebanghelyo. Ito po ang kapangyarihan o bisa ng Ebanghelyo na kaya pinagtatanggol ni Pablo laban sa mga maling guro na umangat po dito sa aklat ng Galacia. At dapat din po natin itong ipaglaban, ipagtanggol. So ang Ebanghelyong ito mga kapatid, ang nagpalaya sa atin sa lahat ng sumpa, kapangyarihan ng kadiliman o lahat ng bondage o umaalipin sa atin. Ang Ebanghelyo ang nagpalaya sa atin. Higit sa lahat mga kapatid, ito ang katuparan ng ipinangako una sa ating mga magulang, unang magulang, at mga pangako ng Diyos kay Abraham. So mga kapatid, ito po ay si Kristo. Siya po yung salita mula pa sa walang hanggan. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa John chapter 1, verse 1, then verse 14, nagkatawang tao ang salita. Si Kristo. Siya po ang Ebanghelyo, siya po ang biyaya ng Diyos para sa ating mga makasalanan. Kung tayo po ay isang mananampalataya, dapat malalim ang ating pagtingin dito. Ang issue dito, lagi kong binabanggit sa pulpito mga kapatid, ay ang buhay. Buhay at kamatayan. Nandun po. So mga kapatid, dito po sa binasa ng ating presider, ang buod po ng kabanata, sa kabanatang ito, gumamit si Pablo ng 3 bagong paraan upang ituro sa kanyang mga mambabasa sa Galacia ang isang mahalagang aral o doktrina. So, walang kabuluhan ang pagsunod sa batas ni Moises at na-discuss po natin yan upang maging matuwid sa harapan ng Diyos dahil ang pagpapawalang sala, pag-aaring ganap, ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesus Christ lamang. So, pinapakita ni Pablo na ang pagdating ni Kristo ay naging posible para sa lahat ng tao. Para ano po? Maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ikalawa, gumawa si Pablo ng mas personal na panawagan. Panawagan po na nagtatanong kung ano ang nagbago upang mabuksan ng mga taga-Galacia sa pagtuturo ni Pablo tungkol sa Ebanghelyo.
Dahil alam natin, doon pa lang sa chapter 1, kay bilis nilang tinalikuran ang biyayang tumawag sa kanila. Sana hindi po tayo ganon. Nang pangatlo po, si Pablo po ay bumuo ng isang alegorya mula sa kasulatan na naglalarawan po, mga kapatid, ng pagkakaiba. Anong pagkakaiba sa pagitan ng ipinanganak sa pagkaalipin at pagiging ipinanganak sa pangako sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At yun po yung ating titingnan. Ang pinakabuod naman po ng konteksto, pinapakita ni Pablo sa Galatia, chapter 4, 1-7, ang larawan ng tagapagmana ng isang mayamang anak na nananatiling walang kalayaan sa kanyang sarili hanggang sa aktwal niyang matanggap ang kanyang mana. At ito po yung ating titingnan. Ito po ay tumutugma sa mga kaugalian ng panahon, kung saan po kahit na ang mga mayayamang bata o child ay naninirahan sa ilalim ng kontrol ng mga guro, tagapangalaga o kanyang mga magulang, ay hindi po niya matatanggap agad ang mana. Ito po yung gustong ipakita ni Pablo sa kalagayan ng taga-Galacia at ganoon din po sa atin. Sana maintindihan natin, bago tayo mapabilang sa pamilya ng Diyos o bago tayo mapabilang na maging tagapagmana ng Diyos, ay dapat maintindihan natin kung ano yung dati nating kalagayan. So, iginit ni Pablo na ang mahalagang araw ay dumating na para sa lahat ng nagtitiwala kay Kristo. Dumating ang araw para sa lahat ng nagtitiwala kay Kristo. So mga kapatid, wala na tayo sa ilalim ng pangasiwa ng batas ni Moises. So binili tayo ni Kristo mula sa pagkaalipin at nasa pamilya na ng Diyos. Pero mas magandang linawin natin sa pagtalakay natin mula verse 1 hanggang 7. Sa Kanya, ang mga Kristiyano po ay inampon bilang ganap na mga anak. Tayo ang mga tagapagmana ng Diyos. Gaya ng nabanggit ko minsan, kung wala kang mamanahin dito, huwag ka nang maghimutok. Pero meron kang mamanahin sa dakilang manlilika na pinagmumula ng lahat ng bagay kung ikaw ay nasa pamilya ng Amang nasa langit. So mga kapatid, kaya mahalaga na ating talakayin kung gaano kahalaga ang pagiging anak sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Na ngayon, bilang mga anak ng Diyos, ano nga ba tayo sa harapan niya? Ito yung magandang maintindihan natin. So, ang mensahe po, ang topic po natin ngayong umaga o pamagat ng ating tatalakayin, ang mga tagapagmana ng Diyos. Kung ikaw ay tagapagmana na yung mga magulang, o maaaring malawak ang lupain mo, maaaring may bahagi ka, pero maraming nakakagulo pagdating sa mana dito sa lupa. Pero maliwanag, dahil kay Kristo, walang magkakagulo ng mga anak. Nagkakaisa sila. Pero ang gusto kong pansinin, ang mga tagapagmana ng Diyos, the heirs of God. So, ang mensahe ko po sa umagang ito, ang lahat ng mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos bilang inampon sa pamagitan ni Kristo at kasamang tagapagmana ni Kristo. Take note, mga anak ng Diyos kasamang tagapagmana ni Kristo. Maliwanag sa ating parallel verse kanina, doon sa verse 17, na bilang mga anak ng Diyos, Roma chapter 8 verse 17, mga tagapagmana. Si Kristo ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Hebrew chapter 1 verse 2. Kaya unang-unang makikita natin diyan, kaya ang maging tagapagmana kasama niya ay nangangahulugan ng magmamana ng lahat ng bagay. Ang lahat ng mananampalataya ay tagapagmanang kasama ni Kristo. So yan na ating titingnan. So mapansin natin diyan sa Roma chapter 8 verse 17, hindi yan ang ating pagdidiinan. Nangangahulugan ito na si Jesus ang prinsipyong tagapagmana at tayo ay nakikibahagi sa kanyang mana. Inilapat ng Ama ang lahat sa anak. So dalawang bagay ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang kalagayan bago matanggap ang mana. The condition before receive the inheritance. Ano ba ang kalagayan natin? At ito yung ating titingnan dito sa talata. Pangalawa,
ang kondisyon pagkatapos na maging mga anak ng Diyos. Pagkatapos na maging mga anak ng Diyos. Ano yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos? So mga kapatid, the condition before receive the inheritance. So, ayon po sa sinabi ni Pablo, Galatia chapter 3, verse 23 to 25, na habang sila ay nasa ilalim ng batas, sila po ay nasa isang estado ng minorya. Ang usaping ito ay nagpapatuloy na inilarawan ni Pablo sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na kalagayan ng isang minor de edad. Ang minor de edad po ay nasa pangangalaga ng kanyang guardian o kanyang mga magulang. Nasa ilalim pa sila ng pangangalaga. So, ayon po kay Pablo, ang wala kay Kristo nasa ilalim ng pangangalaga. At gaya ng ating natalakay nakaraan na tayo po ay nasa ilalim ng binabantayan sa ilalim ng kautusan at nasa tagasupil. Ilalim ng tagasupil, ng batas. So mga kapatid, ngayon pansanin natin yung verse 1. The analogy as a child. Matapos banggitin itong verse 1, pero pansinin natin yung verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Then verse 1, para maintindihan natin, ng chapter 4. Ganito ang ibig kong sabihin. Ang tagapagmana, habang bata pa, ay hindi nakahihigit sa mga alipin. Bagamat siya ay may-ari ng lahat. Hindi raw nakakahigit sa alipin. Alam natin, ang alipin, siya ay under doon sa kung sino ang kanyang Panginoon o Master. So, sa kalagayan ng isang tagapagmana, habang hindi pa dumarating ang sapat na edad, nasa ilalim pa siya ng guardian. So, mga kapatid, si Pablo po ay nagbigay ng paghahalintulad para maintindihan ng mga taga-Galacia. At ganun din po tayo, sana mas maintindihan natin. Gumagamit siya ng isang bata o child na tagapagmana bilang paghahambing o pagkakatulad. Kapag nasa hustong gulang na ang batang ito, bibigyan siya ng kanyang ama ng mana. So mga kapatid, ang ibig sabihin ng bata ang magiging may-ari ng lahat kapag nasa tamang edad. Nasa tamang edad na ibibigay yung mana. Ngunit hanggat ang tagapagmana ay isang child o bata pa, hindi siya naiba sa isang alipin. Siya ay magpapasakop sa guardian o sa kanyang parents o yung isang alipin, alam natin yan, na siya ay sakop ng umaalipin sa kanya. Kaya nga walang pagkakaiba. Kumbaga, habang bata, hindi niya magawa ang responsibilidad at otoridad ng pagiging may-ari. Bagamat kapamilya siya, pero wala siyang authority na bilang pagmamay-ari. So, sa mga tuntunin ng responsibilidad at kalayaan, hindi magkaiba ang child at alipin. Pawang pantay sa kalagayan. So, ganon pinapakita ni Pablo na walang pagkakaiba. Kahit na ang anak ay tagapagmana ng ari-arian ng kanyang ama, wala siyang otoridad ng pagkakaroon ng mana. Hindi pa niya pwedeng angkinin. So mga kapatid, ganito pinapaunawa ni Pablo ang mga dating kalagayan na binabanggit niya sa chapter 3, verse 23. Balikan natin sandali uli, yung verse 23 ng Galatia. Chapter 3, verse 23. Pansinin nyo. Ngunit bago dumating, kasi ang pinag-uusapan natin, the condition before ma-receive natin ang mana. So ngayon, ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. 24. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang pinag-uusapan natin, yung condition natin before.
bago natin ma-receive yung mana, bago tayo mapabilang sa tagapagmana ng Diyos. Yun ang ating tinitingnan. So mga kapatid, ganito pinapakita ni Pablo. Kaya ang point natin, bago dumating si Kristo upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nasa ilalim tayo ng tagapangalaga, guardian, na ito po ay sinasabi sa verse 2. Ano yung pinapakita? We are under the guardian. Ang sabi ng verse 2, pansinin nyo ng chapter 4, subalit siya ay nasa ilalim ng tagapangalaga at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng Ama. So ganun ang status natin before. So mga kapatid, pansinin natin ang mga translation. Sa King James Version po, tutors and governors ang ginamit. Sa Modern King James Version po, guardians and housemaster. Yun po ang ginamit. So, sa English Standard Version, guardians and managers. So, ibig sabihin ng guardians of the person and stewards of the property, ito po ay tumutugon sa law na bilang schoolmaster o tutor na binanggit natin kanina sa chapter 3, verse 23, 24. Ganito ang dapat nating tingnan before ang kondisyon natin bago matanggap ang mana o bago malagay ka sa pamilya ng Diyos, ikaw ay under guardian. Ang matindi dito, yung law, nasa ilalim ka ng batas. So mga kapatid, habang bata pa, ang tagapagmana ay may mga tagapag-alaga, tagapamahala na nagpapasya para sa kanya at ipinapakita sa kanya kung paano maging matured hanggang sa panahon na para sa kanyang ama nabigyan siya ng otoridad sa mana. Hanggang sa dumating po yun mga kapatid. So mga kapatid, ang buong sambayan ng Hudyo ay nasa kalagayang wala pa sa edad o sapat na edad habang nasa ilalim ng batas ni Moises. Ganon din po tayo. Ganito pinapakita ni Pablo ang kalagayan ng makasalanan na wala pa sa Panginoon. Gusto kong maintindihan natin, kapag wala ka sa Panginoon, wala ka pa sa pamilya ng Diyos, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng batas, nasa ilalim ka na binabantayan ka ng law. Nasa ilalim ka ng taga-supil. Yun binanggit sa chapter 3, verse 23 to 24. So mga kapatid, ikaw ay nasa ilalim ng taga-supil, nabibilanggo at binabantayan sa ilalim ng kautusan. Yun po ang totoo. Pagdidiin po natin, kaya ang kautusan ay ang ating guro sa paaralan o master. Tutor. So, Galatia 3:23. Binabalikan ko po yun para maintindihan natin. Then, isang bagay pa rin makikita natin, we are enslaved to the elementary principle. Tayo'y alipin sa elementarya na mga prinsipyo. Before, anong sabi ni Pablo sa verse 3? Ang sabi niya, gayon din tayo nang tayo'y mga bata pa, tayo'y naalipin sa mga panimulang aral ng salibutan. So anong aral ito ng salibutan na ito? Ang malinaw pagtukoy ay parehong Hudyo at Hintil na mga mananampalataya. Kasi ang nire-recall ni Pablo sa taga-Galatia, kasi nagkaroon nga sila ng problema eh. Tumalikod sila sa dahil sa mga Judaism na guro. So mga kapatid, bago maging mananampalataya, alipin tayo sa mga panimulang aral ng salibutan. Ngayon, tingnan natin, ano ba itong mga aral na ito? Ano ang mga ito? Panimulang aral, panimulang pagtuturo ng relihiyon ng isang Kristiyanong katangian. Tinatawag pong mga elementarya na aral, panlabas ng mga bagay, gaya ng mga legal na ordinansa na binabanggit saan po. Pansinin niyo yung verse 9. Sabi po sa verse 9, subalit ngayon,
nakikilala ninyo ang Diyos. Kasi nire-recall ni before yung kalagayan nila. Subalit ngayon, nakikilala ninyo ang Diyos. O sa halip ay kinikilala kayo ng Diyos. Bakit? Take note po yung sabi ni Paul. Bakit muli kayong nagbabalik sa mahihina at hamak na mga panimulang aral na sa mga iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin? O, di ba? Nakikita na natin. Pinag-uusapan natin before bago ka maging tagapagmana ng Diyos, bago ka mapabilang sa pamilya ng Diyos, ikaw ay nasa kalagayan na nasa ilalim ng guardian. So mga kapatid, tuloy po natin, sabi, nanginginin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon, at mga taon. At siguro silipin natin para maging malinaw sa Colossus chapter 2, verse 8 and 20. Sandali po natin silipin. Binanggit ito ni Paul sa mga taga-Colossus. Chapter 2, verse 8. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulay ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Para maging malinaw, babala ni Paul sa taga-Colossus, verse 20. Kung kayo'y namatay na kasama ni Kristo, binanggit kanina sa Galatia, alam natin ang katayuan ng mga taga-Galatia, sila po ay kay bilis na tumalikod sa biyayang tumawag sa kanila. So ngayon, ang sabi dito sa taga-Colossus, kung kayo'y namatay na kasama ni Kristo mula sa simulay ng sanlibutan, bakit kayo'y nabubuhay na parang nasa sanlibutan pa rin? Bakit kayo'y nagpapasakop sa mga alituntunin? Huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak. Ang lahat ng mga alituntuning ito ay masisira sa paggamit. Bakit po? Palibhasa yung mga utos at mga aral lamang ng mga tao. Siguro para mas maintindihan natin, iba-iba ang probinsya natin. Ako, Batanggenyo. May mga taga Bulacan o anumang probinsya nyo. Pero mapapansin ninyo, iba-iba yung dati nating paniniwala. Iba-iba rin yung pamahain Pero mga aral lang ng mga tao, yung tuntunin ng mga matatanda. Ay dito, tinatalakay ni Paul na dati sila ay nasa ilalim ng batas. Then recall niya sa verse 3, huwag nang paalipin sa mga panimulaing aral. Kayo na mag-isip sa inyong mga dating paniniwala. Gaya na akin nabanggit, namatay lang ang lola ko. Umusong ako sa kabaong. Eh, siyempre, mag-CCR ako, hihina ako. Bumalik ako, huwag kang babalik. Iikot ako kung ano. Diyan po sa Bagong Silang, kami parang nakapag-siryata ng Ebanghelyo doon. Hindi ko matanda, matagal na po yun. Nung ilalabas na ang kabaw, biglang lumagapak ang garapon sa puno ng kahoy. Binasag. Kasi may mga paniniwala. O napakaraming aral. So mga kapatid, ngayon, ang mga Hudyo sa kanilang pagkaalipin sa batas ni Moises bilang kinatawan ng mga tao sa mundo, maging ang mga hintil ay nasa ilalim ng pagkaalipin at nasa isang estado ng disiplina na angkop sa wala pa sa edad hanggang sa dumating si Kristo bilang tagapagligtas. Ganun po tayo before. Isipin po natin, ang usapin po dito, yung mapabilang ka sa pamilya ng Diyos. Gaya ng binasa ng presider kanina, ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Ang Espiritu, kasama ng ating Espiritu, ang nagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos.
Pero sa ating pinag-uusapan, bago tayo mapabilang o makamit yung mana na pinangako kay Abraham, ganito ang ating kalagayan. Punto, lahat ng tao, anumang lahi, na wala pa sa Panginoon ay nasa ilalim pa na nabibilanggo, binabantayan sa ilalim ng kautusan at bilang taga-supil. Yun po tayo. Dinidin natin, ito ang malinaw na pinapakita ni Pablo sa kanyang paggamit ng analogy tungkol sa isang bata pa na nasa pangangalaga ng kanyang guardian o mga magulang. Habang hindi pa dumarating ang tamang edad, hindi niya makukuha ang kanyang mana. Malinaw sa chapter 3, bago dumako sa pananampalataya, bago dumating si Kristo, tayo po ay binabantayan ng law. Binabalikan ko yon kasi ang pinag-uusapan natin, the condition before ma-receive natin ang mana. Kaya, ang challenge natin mga kapatid, ito ang ating kalagayang dati. Tayo ay nasa kalagayang bata pa at hindi nakahigit sa isang alipin ayon doon sa verse 1. Sa pagbibigay ni Pablo ng analogy o paglalarawan, tayo ay wala pa sa hustong gulang na nasa ilalim pa ng tagapag-alaga. Ito yung tinutukoy ni Pablo sa chapter 3, verse 23 to 24. Ganito ang kalagayan ng isang makasalanan na nasa estado pa ng pagiging bilanggo. Binabantayan siya sa ilalim ng kautusan ng taga-supil. Sabi nga po sa talata, bago dumating ang pananampalataya. Gusto ko ulitin natin para ma-recall tayo. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, take note bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ipahayag. 24, ang kautusan ay naging ating taga-supil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pinag-uusapan natin before, yan po yung ating katayuan. Hindi tayo kabilang sa pamilya ng Diyos. Naisip ba natin yon? Kung ikaw ay hindi kabilang sa pamilya ng Diyos, meaning, wala kang kaligtasan. At wala kang mamanahing buhay na walang hanggan. Pakiisipin po natin yon. At hindi tayo kabilang sa mga binhi ni Abraham sa pananampalataya na binanggit sa verse 29, chapter 3. At sa ating tinutukoy, hindi pa tayo kabilang na tagapagmana ayon sa pangako. So bago tayo dumako sa ikalawang puntos, gusto kong i-challenge, kung mayroon man tayong mga visitor dito, pag-isipan mo ang iyong kalagayan. Mula pa kay Adan, itinuring ng Biblia, itinuring na tayo po ay makasalanan. At ang status natin ay nasa kalagayan sa ilalim ng galit ng Diyos. So sa ganung kalagayan, hindi mo maasam o hindi ka mapapabilang sa binhi ni Abraham sa pananampalataya at hindi ka mapapabilang sa tagapagmana ayon sa pangako. Sina-challenge kita, pakinggan mo yung ikalawang puntos. Pero ngayon, namnamin mo, kung wala ka pa sa Panginoon, isipin mo, unawain mo, wala ka pa talaga sa pamilya ng Diyos. Kung wala ka kay Kristo. Ikalawa po, ngayon pag-usapan natin mula nang dumating si Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. The condition after to become children of God, ang condition pagkatapos na maging mga anak ng Diyos. Unang titingnan natin dyan, when the fullness of time had come, nang dumating na ang ganap na kapanahunan. Verse 4,
Anong sabi sa verse 4? Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, take note ha, ganap na kapanahunan. Kung babalikan natin yung verse 23 ng chapter 3, bago dumating ang pananampalataya, bago dumating si Kristo, ngayon sabi ni Pablo, nire-recall ni Paul sa mga taga-Galacia, nung dumating ang tamang panahon, ganap na kapanahunan. Ang panahon, alam natin, sa kasaysayan, 2,000 years na nakaraan, ang anak ng Diyos na si Jesus ay nagkatawang tao. Siya ay pinanganak ng isang babae. Siya ay may tunay na kalikasan ng tao. At siya ay isinilang na isang Hudyo sa ilalim ng batas ni Moises, gaya ng lahat ng mga Hudyo. Ang titingnan natin doon, sa tamang panahon, isipin ninyo, sa tamang panahon, nung wala pa itong panahon na ito, hindi pa dumarating si Kristo, ikaw ay nasa ilalim ng tagasupil. Nasa ilalim ka ng bondage. Wala ka talaga sa Panginoon. Sa tamang panahon, ipinadala ng Diyos si Kristo upang ibalik tayo sa Diyos at ampunin tayo bilang mga espiritual na anak. Wow! Ngayon, bilang mga mananampalataya, ang Diyos, ang ating Ama, binigyan tayo ng Kanyang Espiritu para pamunuan tayo at hindi natin kailangang maging alipin ng kasalanan o ng batas. So yun po. Malinaw ang verse 4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, pinadala si Jesus Christ. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, palasak na sa atin yan. Ibinigay ang kaisa-isang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maganda ang talatang yon. Ang point natin, si Kristo ang katugunan ng malaking problema ng tao sa harapan ng Diyos. Nababanggit ko, hindi ang malaking problema natin ay yung minsang wala tayong maisaing. Pwedeng matugunan yon. Hindi ang malaking problema natin ay wala tayong asawa hanggang ngayon. Hindi ang malaking problema natin, may kayo natatawa. Hindi ang malaking problema natin, yung tayo ay salat sa buhay. Ang malaking problema natin ay yung pagiging makasalanan. So, the Redeemer come. Dumating ang manunubos. Anong sabi sa verse 5? Mula verse 4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahonan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ano ang purpose? Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Doon pa lang, si Christ ang katugunan. Ngayon, kung ikaw ay mananampala, dapat lubos kang magpasalamat dahil nabiyayaan ka. Kinagtakpo ka ng Panginoong Jesucristo. Ibinigay ka ng Ama kay Kristo para ikaw ay sumampalataya at magsisi sa kasalanan. Ikaw ngayon ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Grabe po. Isipin ninyo, mga kapatid, kung pagbubulay-bulayan natin, pinagmula ng lahat ng bagay, siya ang buhay natin, siya ang nangangalaga sa atin, siya ang nagsusupply sa lahat, siya ang makapangyarihang Amang nasa langit. Tapos, dahil kay Kristo, na kanyang kaisa-isang bugtong na anak pinadala dito sa lupa, para tayo abutin, siya ang umabot sa atin, at sa ating pagkilala sa Kanya, pagsampalataya sa Kanya, kapangyarihan ng Ebanghelyo, nung madinig natin yung gospel, the power of God, sumampalataya tayo at nagsisi sa kasalanan, napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Bakit? Yung sinabi sa verse 24, nung dumating si Kristo, anong sabi sa 24 chapter 3, kaya't ang kautusan ay naging tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang ano?
tayo'y ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Dati, nasa ilalim tayo ng batas, nasa ilalim tayo ng puot ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, nung siya'y dumating, na-justified tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So mga kapatid, ngayon, bilang mga mananampalataya, ang Diyos ang ating Ama, binigyan tayo ng Kanyang Espiritu para pamunuan tayo at hindi na kailangan mapaalipan pa ng kasalanan o ng batas. So, mga kapatid, bilang Redeemer, ang mga Hudyo na tulad ni Jesus ay ipinanganak sa ilalim ng batas ay maaari na ngayong matubos mula sa pagiging nasa ilalim ng kautusan sa pamamagitan niya. Hindi na nila kailangang maging parang mga bata o alipin. Sumasagot po ito sa mga tagapamahala. Dati, nasa ilalim ng guardian. Pero ngayon, mawawala na yon. Maari na silang tumanggap ng pag-aampon bilang mga anak. Alam nyo, meron po akong nabasa sa panahon pong ito, ang mga batang Romano po ay dumadaan sa 2 yugto ng paglipat sa pagiging adult at pagtanggap ng mana ng pagtulong sa pagpapatakbo ng pamilya. Kumbaga, bibigyan siya ng... Meron pong 2 yugto. Ang proseso pong ito ay tinatawag na pag-ampon. So, nadinig natin yung pag-ampon. Ganito po, ang paggamit na ito ng salitang pag-ampon ay hindi ibig sabihin o nilalapat na sa mga batang Romano na mapabilang sa pamilya. Ang tinutukoy po nito ang pag-akyat o antas ng mga bata sa isang lugar ng otoridad. Magkaroon na sila talaga ng authority. Unang yugto po, para maintindihan natin, ng pag-aampon ay sa edad na dumaan sa 2... Nawala ako. Ang unang yugto, ang pag-aampon ay sa edad na 14 years old. Ano ibig sabihin? 14 years old, ang anak na lalaki ay tatanggap ng karapatan sa pagboto, ang karapatang magkaroon ng boses sa Romanong mga bata. So, ang ikalawang yugto ay ang pagtanggap ng mga karapatan sa ari-arian, ang karapatang gumawa ng mga desisyon bilang may-ari sa edad ilang taon, 25 years old. Yun po ang ibig sabihin. Ganito tinitingnan ni Pablo para maintindihan natin ang kahalagahan ng pagiging tagapagmana ng Diyos. Sa kalagayan, sa analogy ni Paul, hindi pa natin matatanggap ang mana dahil tayo ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng kautusan. Ngunit sa kalagayan natin ngayon bilang mga anak sa pag-aampon ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, tayo'y napalaya na sa umaalipin sa atin, mga kapatid, at naging tagapagmana ng Diyos. Isang makikita natin yan doon sa verse 6, tayo ay pinalaya at naging tagapagmana ng Diyos. Anong sabi sa verse 6? At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak na sa ating mga puso na sumigaw, Aba, Ama. Napakaganda po. Ayon sa verse 6, binigyan tayo ng banal na Espiritu na ginawang posible na tawagin siyang Aba. Ibig sabihin po ay Ama. Yung Aba po sa salitang Aramaic words, Papa. Yun po. Anong ibig sabihin? Yung terminong itong Papa, mayroon pong special na kapalagayang loob mo, yung Papa mo. Gano'n natin isipin yung malapit na relasyon natin sa Amang nasa langit dahil kay Kristo. At binigyan tayo ng Espiritu sa ating mga puso na makasigaw, Ama! Grabe, iisang Ama ang ating tinatawagan na may-ari ng lahat ng bagay. Pakiisipin po natin yun, mga kapatid. So, ngayon, sa pamagitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng relasyon sa Amang nasa langit at sa pamagitan na ibinigay na banal na Espiritu,
sa ating mga puso, gaya ng sinabi ko, makakatawag na tayo ng Aba o Ama. Kaya ngayon, mga kapatid, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Ngayon, pag-usapan natin, may oras pa naman po tayo. Ano ibig sabihin ng mana ng Diyos? Sa Biblia po, ang mana ay tumutukoy sa mga pagpapala, pangako, gantimpala na ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayan. Maari po ito, yung kabilang po dito, yung tulad ng kaso ng Israel. Isa rin po yung espiritual na pagpapala. Buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So tayo po na naniwala kay Kristo ay hindi na alipin alinman sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan o nasa ilalim ng obligasyon ng Mosaic na ritual, kundi isang anak ng Diyos inampon sa makalangit na pamilya. So mga kapatid, grabe po. Ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi na tulad ng mga alipin na kinakailangan magpagal sa ilalim ng pagpapahirap o pamalo ng kanilang guardian. Kasi tagapagmana na po, mga kapatid. So sila ay mga anak ng Diyos na walang bayad, na ibinibigay ang lahat ng mayroon ng Diyos. Alam ba ninyo, lahat ng mayroon ng Diyos ay sa atin? Wow naman, pastor, anong sabihin noon? Eh sabi po sa Biblia, 1 Corinthians chapter 3, 21 to 23, context, pagkakababahagi sa iglesia. Kaya nilinaw ni Pablo sa kanila, pansinin niyo, balik tayo sandali. Sabi po dito sa Corinthians chapter 3, dali lang po. Sabi po sa verse 1 Corinthians chapter 3 verse 21. Kaya't huwag magmalaki ang sino man sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo, kahit si Pablo o si Apolos o si Cephas o ang sanlibutan o ang buhay o ang kamatayan o ang mga bagay na nasa kasalukuyan o ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo, at kayo kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Grabe po, ang pagkakaroon ng karapatan sa mana sa isang member sa pamilya, walang ibang makapagmamana nito kundi ang mga anak ng Diyos. Ang pagiging tagamana na ito ay pinakapambihira po sa lahat. Ito po ay hindi isang tagapagmana ng anumang nasasalat na pag-aari, maging sa langit o sa lupa, kundi ang pamanang hindi kumukupas o nasisira, walang dungis na inilaan sa langit para sa atin, para sa iglesia. Tinubos ng banal na dugo ni Kristo ayon kay Pedro, 1 Peter chapter 1, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Pamana. Tanging ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng bagong kapanganakan, mayroon ng mana. Mga tumalikod saan sa mundong ito para kay Kristo, magmamana ng walang hanggang buhay sa langit. Matthew 19:27-29. Ang mana ay una sa lahat ay ang Diyos. Pagkatapos ng lahat ng iba pa ay ang pipiliin niyang ibigay sa atin. Revelation 21 verse 7. Hindi po ito kumukupas. Kung ang mana mo dito sa lupa ay nauubos o nasisira, yun na hindi kumukupas. Ang mana ay hindi mula sa nilikhang ito, hindi isang bagay na nasisira. Ito ay walang hanggan. Nilinaw yan ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50 and 53. Ang sabi, reserve para sa inyo, sa atin. Nakalaan. Kaya habang hinihintay natin ang kaganapan ng lahat, pero may pinangahawakan na tayo, mga kapatid. Nakareserve po ito sa atin. Walang panganib na may makapasok at magnakaw nito. Inilaan ng Diyos ang pamanang ito para sa mga mananampalataya at walang sino mang makakakuha nito mula sa kanyang pangangalaga. Mga kapatid, ang naniniwalang mayroon silang ganung pamana sa langit, secure po
Bakit po? Bakit po secure? Sinilyuhan na po ito ng Holy Spirit. Garantiya na itong mana natin pagdating ng panahon. Secure po ang mga mana. Ang point natin, ito ay ang pag-angkin sa Kanya na gumawa ng lahat ng bagay para sa mga anak. Ang Diyos mismo, ang mga anak ng Diyos, ay tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya uulitin ko, yung tina-challenge ko kanina, sa kalagayang ikaw ay wala sa Panginoon. Kung hindi mo makikilala si Kristo, hindi ka mapapabilang sa pamilya ng Diyos, hindi ka magiging tagapagmana ng Diyos na nilaan lamang sa Kanyang mga anak. Kilalanin mo si Kristo. Tina-challenge kita kasi makakamtan nito. Mula nang dumating si Kristo, siya ang unang nagpahayag dito sa mundo ang paghahari. Sampalatayanan natin ang Ebanghelyo, si Kristo. Sa ating pagtatapos mga kapatid, nang dumating si Kristo, lahat tayo po ay napalaya sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Kanya. Wala na tayo sa ilalim ng bondage. Wala na tayo sa kaparusahan. Wala na tayo sa kahatulan. Naalis na ang galit ng Diyos sa atin. Kasi dahil po yun kay Kristo. So mga kapatid, pagpapakita ni Pablo sa kanyang paglalarawan o analogy sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, dumating sa estado ng tamang edad, kaya naging mga anak at naging tagapagmana ayon sa pangako. So gusto kong basahin sa inyo isang batayan o batay po sa Ligonier editorial tungkol po sa adoption. Ang doktrina ng pag-aampon ay isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagtubos na inilapat. Sa pagbibigay katarungan, pinatawad ng Diyos ang mga nagkasalang makasalanan at tinanggap sila bilang matuwid sa Kanyang paningin dahil lamang sa dugo at katuwiran ni Kristo. Sa daigdig po ng Mediteraneo noong unang siglo, ang pag-aampon ay hindi nangangahulugan na ang isang ama ay hindi maaring itakwil ang kanyang anak o pakitunguhan siya ng mas mababa kaysa kanyang likas na anak na lalaki. Sa pagkakatulad, ang dakilang katotohanan ito ay angkop sa Diyos at sa kanyang mga anak. Lahat ng nagtitiwala kay Kristo, lahat ng makikinabang ng masaganang mana na hindi maaring mawala, matatanggap po yan ng mga anak ng Diyos. Tunay na nakakaaliw po mga kapatid na tayo ay mga anak ng Diyos kay Kristo at hindi niya kailanman tatanggihan o hindi ibibigay sa atin ang manang yun sapagkat yun ay kanyang pangako sa kanyang mga anak. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa Diyos ang kapurihan at kalulatan. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat dahil batid nyo ang aming buhay bago kami nakakilala sa inyo. Kami ay naalipin ng maraming umaalipin dito sa sanlibutan. Alipin kami ng kadiliman, alipin kami ng kasalanan, nasa ilalim kami ng kapangyarihan ng kasalanan. Pero sa takdang panahon, dumating ang time, ibinigay nyo ang aming Panginoong Jesucristo na kaisa-isa nyong bugtong na anak at kusang loob na isinakripisyo ang buhay sa krus ng Kalbaryo para kami ay mapalaya sa pagkaalipin at isang magandang tinanggap namin, hindi lang kami ay naligtas sa tiyak na kapahamakan, kundi kami ay ibinilang mong mga anak ng Diyos, mga tagapagmana na ipinangako kay Abraham. Salamat po, Ama, sa malaking biyayang ito na dumating sa amin. Kaya Ama, patuloy niyong hamunin sa mga bisita namin na maaring wala pa talagang tunay na relasyon sa inyo at sa mga mananampalataya na tila nanghihina o nanlalamig, nawa pumukaw po ito na ma-recall nila na sila po ay binilang na ninyo sa pamilya mo
at sila ay mga tagapagmana na ipinangako kay Abraham. Ang buhay na walang hanggan na nakamit po ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na kami ay napawalang sala, na absuelto sa inyong galit, at napabilang sa tagapagmana ng inyong ipinangako. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.